Okay mga kamaster, no? So may dumating na naman sa ating munting shop. So para panay ang dating ang mga refrigerator nga, no? So ang tataka ako sa munting shop na to, no? So pinagkakatiwalaan talaga ito mga kamaster. Ito may bagong dumating na naman, no? Ito Panasonic mga kamaster, Panasonic Econavi inverter mga kamaster. So dinala ng ating mahal na customer dito na hindi na raw lumalamig ito. Okay mga kamaster, no? So ating ano to, no? Ating titignan or mag-evaluate tayo dito kung ano ang nangyari. Kung ano nangyari, bakit hindi na lumalamig. At isa pa, ipapakita ko sa inyo to, sa inyo to mga kamaster, kung ano-ano ang tamang resistance value ng sensor ng ganitong mga klaseng refrigerator na Econavi inverter. Okay, so abangan nyo lang to. Okay mga kamaster, no? So ang una nating gagawin ito, ito mga kamaster, step by step kung paano tayo mag-check up ng isang inverter refrigerator. Okay, ultimo mga tornilyo papakita ko sa inyo. Okay, ito unang-una, lalong-lalo na ito, lalong lang sa mga bagito at sa mga gusto mag-DIY sa kanilang mga refrigerator ay panoorin nyo lang to. Okay, kung paano magbaklas ng inyong mga refrigerator. Okay, so unang-una, may mga tornilyo dito yan. Ito mga master. Okay, so siyempre ang gagawin lang natin dyan, takip lang naman yan, ayan, oh. So tuklap na, so may isang takip lang yan, ayan. Okay, so ayun, nandun na yung tornilyo sa loob. Okay, ano lang, isisikwatin lang natin na ganyan yan. Yun, oh, tanggal na uli. So ganun lang mga master. Din meron isang tornilyo yan sa loob, ayan, oh. Sa loob, may tornilyo yan sa loob. So siyempre may Phillips screwdriver tayo, susundutin na natin yan. Yun, doon. Okay, so ganito lang kadali mga kamaster. Lalong lalo na sa mga nagdi-DIY, mahilig mag-DIY sa kanilang refrigerator. So ayan, ito tinatanggal ko ng tornilyo. Ayan, step by step to. Okay, ayan . Yun, tanggal na siya. So ito naman, dalawang tornilyo to mga kamaster. Ayan. 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 Okay. So okay na. Okay na mga kamaster, no? Tanggal na yung dalawang tornilyo. So atin ang huhugutin yan. Ito, tignan nyo naman. So tignan nyo, yan na, ito. Yan, yan, oh. Kahatakin nyo lang dito, kamaster, yan, umangat na, oh. Tingnan, umangat na, oh. Hatakin nyo lang na gano'n, yan, sisik. Yan, yun, oh, yun, tanggal na, oh. Nahulog yung dalawang tornilyo. Okay, mga magano lang yun. Then, usog-usog na yan. Then, yun, ayan na. Hop. Yan, nakita na mga kamaster. Kita na ang kaluluwa niya. Okay, ganun lang yung kamaster. Ayan, oh. So, nandyan na lahat. Ito na yung evaporator fan motor niya. So, nandyan na, oh. Kita na yung bituka lahat mga kamaster. Nandyan yung heater niya. Yan, yun, heater. Then, ang kanyang sensor ay ito ang kanyang thermostat sensor. Okay, ito. So ayun na, nandito na lahat, tingnan naman. So okay, so kailangan mag visual check muna tayo, baka may daga
o baka may pumasok na kakaibang nilalang. Ito yung ano niya, heater niya, ceramic. So titignan din natin yan kung i-check up din natin yan mamaya. So, papakita ko na lang sa inyo mga pagkaka-construction nito. Yan. Okay. So ito meron pang sensor yan dito. Yan. Okay, so check upin natin ng bawat sensor kung ano ang talagang resistance value nitong sensor ng isang Panasonic Econavi inverter. Okay? Okay mga kamaster, no? So ito nabuksan na natin to So papakita ko sa inyo ang tunay na value ng bawat pyesa ng Econavi inverter, Panasonic Econavi inverter. Okay, so unahin muna natin itong heater. Itong heater na to, itong blue Ito, iyan. Yun, para So yun, papakita ko sa inyo ang blue. Ito heater to. Heater. Ayun, yung ceramic heater. So titingnan natin kung ano ang resistance value niya ngayon, no? Okay, no? So ito, susundutin lang natin to. Ayan. Susundutin natin diyan sa loob. Yan. Yun, okay. So ayan, tignan na natin kung anong value niya. Okay, ayan, So ayan, ang heater niya, ang defrost heater niya ng Econavi, Panasonic Econavi inverter ay titignan nyo 376 ohms. Ayos to mga kamaster. Ayos na ayos to. Pasok na pasok talaga to. So 376 ohms. So talagang heater talaga to. Wag lang bababa siya ng ng 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms o 10 ohms. Okay? So ito, kaya itong itong heater na to, dapat to pumalo ng almost 150 ohms pataas. Yan ang okay sa heater. Okay? So sunod natin to mga kamaster. Itong mga sensor niya. Okay, itong mga sensor. Ito na mga kamaster. Ito ang isusunod na natin. Ito na yung pinaka-highlights natin to mga kamaster. Ito yung itim ito. Ito yung sensor Yan, ay ang thermostat sensor niya. Okay, tignan natin kung anong tunay na resistance value nito para malaman nyo kung ano ang tamang value ng resistance value ng Panasonic Econavi inverter. Okay, so titignan na natin ito. So ayan, naka ohms na. So ito ito yun, kulay itim, ito yun. Okay, so titignan na natin kung anong value niya. Susundutin na natin yun. Tapos ano ba yan? So mahirap talaga mag check up, evaluate. Ayan yun. Tignan natin yun. Econavi inverter. Okay, tignan natin. Okay, teka, nahirapan tayo. Ayan teka, mahirap. Dito na lang, susundot na tayo. Susundot na lang natin dito. Yun. Then, susundot na lang natin dito. Yun, okay na. Nasundot na mga kamaster. So, may nakukuha tayong ito 1.5 kilo ohms. Kilo ohms to mga kamaster Kilo ohms. So ito ang tamang resistance value ng sensor ng Panasonic Econavi inverter. Okay to kasi ang ang resistance value ng mga sensor ng Econavi inverter ng Panasonic ay between 1.2 kilo ohms to 2 kilo ohms. Kaya tandaan nyo mga kamaster para hindi kayo maligaw.
Okay, 1.2 hanggang 2 kilo ohms. Kilo ohms to mga kamaster. Yan, may nakikita tayo 1.5 oh. Yan, so ayan, tignan nyo 1.5. So pasok talaga to. Itong sensor natin to, wala tong diferensya, okay to. So susunod natin ay ito Okay mga kamaster, so isunod naman natin ito. Tapos na tayo Tapos na tayo sa sensor Sensor ng Econavi ito. Sensor ng evaporator sensor niya, okay? And also sa heater niya, defrost heater niya. So tapos na natin, nalaman na natin kung ano ang value resistance ng bawat pyesa ng Panasonic Econavi inverter. O say, sunod naman natin ito itong evaporator fan motor. Okay mga kamaster, ito na. So papakita ko sa inyo, re-rebuild ko na. Ito yung mga sikreto ng mga technician, ito yung mga sikreto ng mga matitinik, mga veteranong technician. Papakita ko na talaga sa inyo. Ito para ano na. Ito tingnan natin. Yan, checkin na natin. Yun. Okay, tara. Ano na natin, i-check na natin siya. Ang value ng evaporator fan motor, okay? Yan, okay. So may nakikita tayo 104 kilo ohms. So ang tamang resistance value ng isang evaporator fan motor ng Econavi inverter so kailangan nasa 100, dapat nasa kilo ohms kilo ohms siya mga kamaster. Tandaan nyo kilo ohms. Pag bumaba, pag nagbago ng mega ohms yan, pag umakyat ng mega ohms at bumaba ng ohms, ay hindi na pwede yan. Hindi na pwede yung evaporator fan motor na yan. Dapat kilo ohms. Okay? So alam nyo na mga kamaster So alam nyo na kung ano ang resistance value ng evaporator fan motor ng Panasonic Econavi inverter. Okay, so sunod na natin So okay na lahat So na-check na natin sa lahat. So okay na siya. So ngayon, natin to, ibabalik na natin to. Pinakita ko lang sa inyo kung ano ang totoong value resistance ng bawat pyesa ng ganitong modelong refrigerator. Okay? So ano na natin to, ibabalik na natin to. So pupunta tayo sa likod. So mag-evaluate tayo sa likod. Okay? Ito na mga kamaster So ano na So anong nangyari ay ito. Binalik na natin sa dati. Yan. Okay, binalik na sa dati. So ano na yan. So okay naman ito na evaluate na natin to So okay naman lahat ng parameter reading niya. Lahat ng spare parts niya diyan ay okay. Okay na okay talaga. Pwedeng talaga. Okay, so naka-intact na siya. So susunod ay doon tayo sa likod. Sa bandang compressor naman. Okay? Okay guys, okay mga kamaster So nandito na tayo sa likod ng unit ng refrigerator. So gagawin natin dito, ito ang ating titignan. Maggagawa tayo ng evaluation dito sa compressor kung may tama na o wala. Okay, ganito lang 'yon. So ito, pagbukas ko, meron siyang ito, overload protector. Okay, so isa yan sa mga titignan natin, okay mga kamaster Tsaka ito yung terminal diyan. May terminal yan diyan. Teka. May terminal yan dyan sa tatlong terminal. So chichikin natin yan. Okay. Okay guys, so itong likod ito ating susunod na chichikapin kung ano ang kalagayan ng itong compressor na to So umpisa na natin. To mga kamaster So ito dapat meron kayong ganito maliliit na mga alligator clip para doon sa mga masikipan na lugar. Okay titignan na natin siya. Umpisa na tayo sa UVW
tignan natin kung tama pa talaga ang kanyang resistance. Okay? Okay, tignan natin. Yun. So, take natin sa UB. Yun. So, may nakukuha tayong yan 12.9 ohms. Yan 12.6 12.6 ohms. Okay? So, UB yun sa UW naman. Sa UW. Okay? So, ito. UW naman. Ito. Kailangan na hindi magkadikit. Kanina UB ngayon ay UW. Yan. 12.6. Okay ito So talagang okay na okay ito. So dapat talaga ang ang tunay na resistance nito, itong mga inverter na ganito, dapat equal, pare-parehas. Yun, ayun ang talagang tunay na walang tama ang compressor. Yan ito. So dito na tayo sa BNW na. Tingnan natin. Yan Yun! 12.6. Yan Mayan mga kamaster Malinaw na malinaw mga kamaster. Na equal ang kanyang resistance. Ohms to So okay to. Pare-pare silang 12.6 yung tatlong terminal UBW. Okay to. Walang tama to. So gayon na tayo. Ground test naman. Ito. Mga master ito. So ito. Gagawin natin. Ito gagawin natin ay ground test. Ito ground test naman to. Yo. Okay, teka. Yun. Okay na. Wala siyang ground. Teka, para malinaw Yun. Okay. So, wala siyang ground. Ito. So, ayan kikita niyo naman wala siyang ground. Yan, kahit ikis-kis ko pa, kinikis-kis ko. Okay ito, ayan terminal to ground lang sa kahit saang body. Ayun ang line to ground. Okay mga kamaster So, okay siya. Wala siyang ground. So, balik na natin to. And also, ito ito rin, chichikin natin din ito. I-check natin to kung wala ngang resistance. Ito. Check natin to. Itong overload protector niya mga kamaster. Yun. Okay. Chichikin natin. Ako. Itong overload kasi mayroon siyang overload protector. Itong mga ganitong model ng Panasonic. Tingnan natin. Yon, meron siya. Yon meron. 0 Tingnan niyo mga kamaster 0 ohms. Yan. Okay, meron siyang resistance. So, meron siyang resistance. Okay to. Okay tong na to, overload. Ngayon, titignan naman natin ay ito. Ang kanyang IPM. Dapat meron tayong makuwang mega ohms. Itong tatlong terminal na to mga kamaster. Ito. Ayan mga kamaster Ito tatlo. Ayan. Ito nakikita niyo ba madilim Ito yung terminal na nakadikit doon sa tatlong terminal. Ito, check-in din natin yan. Okay, ito. Check-in natin yan. Itong inverter board niya. Yun. Kung nakikita nyo
1.9 mega ohms. Yun, maganda to. Mega ohms to mga kamaster. Hindi to ohms, hindi to kilo ohms. Pag may na-reading kayong kilo ohms at ohms, wala na. May diferensya na to, may tama na ang inverter board. So ito ate, kailangan matest din natin ang UVW ng terminal. Pare-parehas 1.9 mega ohms. 1.9 mega ohms. 1.9 mega ohms. Okay? So okay na okay to mga kamaster. Okay mga kamaster, ito na. So naisoli na lahat. So intact. So ano na tayo, magpapandar na tayo. So safe na sa pandarin kasi wala namang ground. So okay no. So titignan din natin tong itong niya. Ito, visual check tayo sa mga tubo niya. Ito, visual check. Okay. So tignan natin kung may langis. Okay, ito. So okay na no. So parang nagbago yung kulay Parang nagbago yung kulay niya. So magre-reprocess tayo rito. Okay, papandarin na natin para magkaalaman na. Ito na mga kamaster no. Ito sasaksak na natin para magkaalaman na kung anong talagang niya problema. Ito. Ayun na. Yun, umandar siya. 0.27. Okay? 0.27. Ayan, umaandar na siya. Tingnan natin. Yun, ayan, umaandar na siya. Nanginginig na siya. Yun. So, obserbahan lang natin ito mga kamaster. Umaandar na siya mga kamaster. Yan Mandar na siya. So pakiramdaman lang natin. So may nakukuha tayong 0.32. Okay? Mandar siya to mga kamaster. Tingnan natin, hawakan natin ang discharge line. Naku, wala siyang init. Dapat ganun mga katagal, mga bago mag 1 minute dapat uminit na to. Itong na to. Itong discharge line niya. So ngayon kikiramdam tayo, wala. Maandar lang siya. At ang kanyang amperahe ay mababa. So okay to no. So mababa ang nakukuha nating amperahe nga, amperes. So ibig sabihin supposedly dapat ang amperes nito ay 1 point something o 1.2, 1.20. Yan dapat ang talagang original ampere niya pag may load. So sa ngayon mababa. So ibig sabihin wala siyang refrigerant. Okay mga kamaster, alam na kung anong problema. So hanggang ngayon wala pang, di pa uminit yung discharge line niya. Yan 1 minutong mahigit na, dapat yung makakaramdam ka na ng init ng discharge line. Mandar lang siya. Okay no, alam na no. So okay mga kamaster no. So magre-reprocess tayo. Ng system. Okay to. Okay master, mga kamaster, ito na. Ito, bago tayo mag-reprocess, siguraduhin natin na walang leak. Okay, so so para sigurado na walang back job. Ganito ang ginagawa ko. So ililik test natin. So lalagyan natin ng pressure. So yung iba kasi reprocess lang. So sa iba natin mga technician so pakarga lang ng karga, reprocess. Alam nilang wala nang pre yun Pagbukas ko kanina dito,
ganun lang. Wala malamang sumingaw na refrigerant, kundi ganun lang. So ibig sabihin nun, wala na siyang refrigerant. So ibig sabihin nun, di ba? So yung iba kasi ng mga ating mga kababayan na technician dyan, reprocess. Kasi sabihin reprocess, magre-reprocess kaya nawala nga refrigerant. So kaya para panigurado, ibababad natin o ililigtas natin. Okay, so ganito yan. So itong ating modified na nitrogen. Ito mandar to ngayon Yan Yan, mandar. Ito ang gagawin natin nitrogen. So papasok natin sa system. Magbababad natin ng bumagdamag to mga kamaster. Okay, ito. Ayan, ito gauge. Okay, so lagyan na natin ng gauge. Ito. So, ayan. So, itong discharge. Ayan. Ayan, okay. Gagawin natin mga kamaster, ililigtas natin para sure ball. So, ito. Ilagyan ko na ng access valve yan mga kamaster. Okay. Ayan ha. Yo. Ayan na. Ayan. Lagyan na para sure ball. Yan. Okay. So lagyan natin ng pressure. Okay mga kamaster, ayan na. So unti-unti na siyang tumataas mga kamaster. Ayan unti-unti na siyang tumataas So nilalagyan natin high pressure area. Ito galing dito sa compressor din ng refrigerator. Kasi yung iba, mga kamaster, ginagawa reprocess ng reprocess mali naman yata yun, hindi ganon. Hindi magandang practices yun. Nakita na nilang walang refrigerant, i-reprocess pa. Dapat yun, ililigtas muna, katulad nyan. Katulad itong ginagawa ko, mga kamaster. Lalong-lalo na kung may mga customer dyan, ganito dapat gagawin. Hindi yung karga ng karga lang, reprocess karga. Alam nilang walang refrigerant, i-reprocess. Sabihin, may lumusot na refrigerant. So ito bababad natin. Ayan, bababad natin sa 120 PSI. Ayan. Okay. Ayan na. Yun, ayan na. Okay. So 120 PSI. So natin sasarado natin gauge. So ito, ano ba yan? So may nakukuha tayong 120 PSI. So ayan binabad na natin ng nitrogen yan. Modified nitrogen. Nakababad na system yan. So natin ibababad natin ng bumagdamag. Kasi ngayon alas 4 na ng hapon. So alanganin na. So sa mga sa mga ating kababayan na technician o mga gusto mag-DIY diyan, ganito lang gagawin nyo. Huwag kayo magmamadali, huwag kayo magmukhang pera mga kababayan kong kamaster. Huwag kayo magre-reprocess. Okay? Huwag kayo magre-reprocess pag nakita nyo walang refrigerant. Okay? Kailangan ibabad nyo. Iligtas nyo muna. Kasi yung iba kasi i-reprocess, papalitan yung filter. Kunyari papalitan, tapos reprocess, tapos babacuumin. Paano naman, ibig sabihin hindi na-solve ang problema. Kaya parang binaguan mo lang yung filter, wala yun. So kaya nga nawala yung refrigerant. Kasi nga, may leak. Ganun yun. So ito, gagawin natin, bababad natin to. Okay? So ngayon hapon na so iwanan na natin to. So kinabukasan na natin ibalikan to. Okay mga kamaster, basta may nakukuha tayong 120 PSI. Okay mga kamaster. Meron pang pahabol mga kamaster. Yan nag-leak test na ako. Yan Yan, niligtas ko na ng sabon. So, yan. Tinitigan ko pa nga
tinitigan ko pa kung talagang may mga micro leak. So para wala naman. So yan. So hanggang 120 PSI. Okay, babad natin to ha. Buong magdamag. Para sure ball na walang back jab. Okay. Walang leak, walang bumubula mga kamaster. Okay na. Iwanan natin to ha. Bumagdamag. Kinabukasan na ng umaga na natin na to no. Balikan. Okay? Okay mga kamaster no, mga guys no. So pagkatapos ng magdamag na ating binabad natin to ha. Binabad natin ng magdamag sa high pressure air. So ngayon babalikan na natin mga kababayan. Mga kababayan, mga kamaster at mga guys. Okay? Ito. Ayun. 115. So, kahapon, iniwan natin nakababad siya ng 120 PSI. So, ngayon, bahagya siyang bumaba ng isang guhit naging 115 PSI. So, magdamag yan isang araw, isang magdamag. Pero, huwag kayong mag-alala. Yung mga ganitong mga pagbaba, normal lang yan. Huwag lang yung sobrang baba na talagang 0 na o 50, ganyan. So, tsaka isa pa, alamin nyo rin yung panahon. Ngayon tingnan nyo. Umuulan sa ngayon. Malamig ang panahon. Bumagdamag na umuulan Magdamag siyang umuulan. Kaya malamig ang panahon. So, siyempre, ang tendency ng pressure ay bumaba siya ng konti. Okay, mga kamaster, ganun lang yon mga guys. Huwag kayong mag-alala na may leak yan. Okay? Yan Biro mo naman yan Magdamag, isang araw magdamag So, ayan lang hindi siya bumaba ang pressure. Okay, so okay na to no? So, maliwanag na maliwanag, pwede na tayo mag-reprocess. Okay, ganito lang mga technique, mga kamaster. So, wag lang tayo magmamadali. Okay, para sa payo lang sa mga nanonood dyan na customer at technician, wag po tayo magmamadali na gawin. Okay, so tignan naman, okay na to. So, magre-reprocess na tayo, magpapalit tayo ng filter. Okay? Okay na mga guys no. So ito na Ito na kinabit na natin ang bagong filter dryer niya. So actually ito ang luma niyang filter dryer. So kailangan na natin palitan to kasi dito ang micro leak. Yan, nagbago na siya Once na nagbago na yan, sigurado na yan 100%. Once na nagbago ang kulay niya, ito ibig sabihin may micro leak yan. So okay no. So ganito lang yun mga kamaster So konting technique lang to, konting tip to sa mga kababayan natin technician, sa mga nagdi-DIY dyan. Okay, so tignan nyo, ito yung access valve. So yung capillary, bagong filter. Okay na. So tsaka kung tatanong nyo bakit merong capillary tube diyan sa filter. Okay, ang gagawin natin dito mga kamaster ang gagawin natin diyan ay magsi-self vacuum tayo. Either na R600 diyan. Marami nagtataka bakit ako magsi-self vacuum. Dahil ito ang nasa isipan ng mga karamihan R600 ito yung sumasabog. So para sa akin mga kamaster, sumasabog yan kung mali ang technique ninyo. Okay, so ganito lang yun dito natin palalabasin ang hangin, yung masamang hangin. Okay, i-self vacuum tayo, papanda rin natin yan mamaya. Okay, pinakita ko lang sa inyo yan, bagong filter. So kinabit na so magano na tayo, mag-vacuum na tayo, sabay karga na.
Okay, mga kamaster ha. Okay, itong mga oras na to mga kamaster, no? So naka-ready na. So naka-ready na tayo ang ating pagkakarga at pagbabacuum at pagkakarga. So papakita ko lang sa inyo ha. Papakita sa inyo yung mga gamit ha. Yan, so meron tayong Freon R600 yan ha, R600 Freon. Refrigerant pala, refrigerant R600. May flow tayo, may gauge, may clamp ammeter, merong pins off at plier. Ito yung mga kailangan natin ha sa pag-vacuum at pagkakarga. Okay, ito. So umpisa na natin mga kamaster. O, ayusin ko lang camera. So okay mga kamaster ha. So isa na tayo. So meron na rin siyang pito sa loob. Okay, so ganito lang. Siyempre, itong blue. So mag-umpisa na tayo mag-vacuum mga kamaster. Okay. Ito. Yan. Okay. So ganito lang yan master. Okay. So naka-ready na siya, no? At also, siyempre, pati ito, isasalpak na rin natin itong canister ng R600A. Okay, so subaybayan lang ito. Subaybayan nyo lang ito mga kamaster. At sa mga mahilig mag-DIY na kanilang mga refrigerator, check, marami kayong magkakaroon kayo ng idea sa aking mga veterans move ni Master JM. Okay, okay na no? So ready na? So siyempre, panda rin na natin. Ulitin ko ulit ha. Mag-ano ulit tayo, self vacuum. Okay, no? So sasaksak na natin ang refrigerator ha. So yan, para mag self vacuum na siya. Yo. Na, nakasaksak na. Okay. Hintayin na natin umandar. Yo, umandar na. Ayan o, dito lumalabas ang hangin o. Yo. Yan lumalabas ang hangin mga kamaster. Siyempre, hindi mawawala sa atin ang clamp ammeter. So, kailangan tutukan na natin ang clamp ammeter. Okay? Ayan. Yun. Ayan, clamp meter. Okay? So, ito tutukan natin to ang refrigerator. Okay? Yun. So, may nakukuha tayong 0.27 ampere. Okay, so ibig sabihin umaandar na ang compressor. So hintayin na lang natin maubos ang hangin dito bago tayo magkarga ng R600. Okay, so umaandar to mga kamaster ha. Continuous andar niya. So ngayon habang nagbabacuum tayo, ito lalagyan na natin ng flow. Ito mga kamaster, dito lang flow mga kamaster. Yan. So papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng flow ha. Ito dito lang So ito gugupitin nyo lang ng gunting to na maliit dito. Doon sa dulo, Okay? Ayan Okay, so ngayon lalagay nyo rito ang flow. Pero kasi itong flow na to, alam nyo kung bakit may flow. Anti-backdraft to, anti-backdraft. Kumbaga anti-moisture. So once na nasa loob ng system to, yung mga natitirang hangin, ng mga masasamang hangin, igagawin niya, i-convert niya ng refrigerant. Okay, so another tip to kay Master JM. Okay, ito ayan lang, lalagay na natin. Lalagay natin yan hanggang sa mapuno na. Kikita niyo naman kulay pula Yung puno na. So kung makikita nyo, kulay pula na. So na, ibig sabihin puno na. So ilalagay na natin ito. Okay, itong hose. Okay, so continuous pa rin natin i-vacuum yan. Umaandar pa rin ang compressor niya na. Yan, okay. So ready lang natin. Ngayon parang wala na. Continuous natin Okay mga kamaster, mga kababayan mga kamaster. So
Pagkatapos ng 10 minutes na self vacuum so magre-ready na tayo magkarga ng R600. Okay? So ready na tayo So tingnan nyo. Okay, negative. Yan, negative 30 na. So pwede nang kargahan. At wala na rin hangin. So pag wala nang hangin, so pwede nang pasukan ng R600 yan. Okay mga kamaster, so bibigyan natin ng initial Umaandar yan Umaandar tong compressor to mga kamaster Ito ang tinatawag na self vacuum. Okay? So okay yan. Umaandar siya. So bibigyan natin ng initial charge mga kamaster. Yun. Pumasok na rin yung pumasok na rin ang flow Yun. So siyempre, tatakpan natin ng konti ito. Yuyupiin natin ng konti para hindi naman lumabas ng marami. Okay? Yun. Yan, okay na. So tinupi natin ang bahagya kasi nga para naman hindi lumabas ng marami. Okay? Ayan na, kakarga na tayo. Kung mapapansin nyo, kunting tumataas na amperahe natin. Yan. So continuous natin Continuous tayo magkakarga mga kamaster. Okay. Ayan na. So kumakarga na siya. Ayan na. Okay. So tumataas na yung Okay. Ayan na So i-stop muna natin So kaya meron tayong gagalawin dito. Okay. Okay, yan. So anin na natin. Isarap pa natin bagya to mga kamaster. Kasi medyo maganda na ang Yun. Okay. Tapos lagyan natin para malaman natin kung gaano kalakas. Ito tubig to tubig. May tubig yan para titignan natin kung gaano kalakas. Yun. Kung makikita nyo dapat ganyan Okay tatapat to Yan ito mga kamaster Yan, tama lang yan. Yan, tamang-tama lang yan na bahagyang lumalabas para lumabas yung masamang hangin. Okay? So habang nagkakarga tayo ng refrigerant, okay? Yan. Yan. Habang nagkakarga, dapat lagi niyong tututukan ng tubig. Yung ito capillary. Yan lumalabas yung mga sasamang hangin. Mga moisture yan, ibig sabihin yan. Okay? So, another technique to kay Master JM. So, continuous pa lang natin So, ayan, may nakukuha tayong ngayon, so napakabagal magkarga. So, gagawin natin, ito, ilulubog natin sa tubig, okay? Para kukuha para naman mabilis siyang pumasok sa loob ng system ng refrigerator. Okay kukuha lang ako ng tubig na may tabo na may tubig pala. Yan mga kamaster Kung mapapansin nyo ayan nakalubog na sa tubig. Okay? Ang ating canister R600. Ayan ang tama para mabilis na pumasok kasi pag hindi yan nakalubog sa tubig, lalamig tong canister niya, lalamig. So mabagal pumasok sa loob ng system. So kailangan nakababad sa tubig, okay? So continuous na natin pagkakarga. Okay? Continuous. Okay, so ito, karga tayo. Yun. So, kung mapapansin nyo, ang bilis di ba?
yung nakababad na siya ng tubig, mabilis pumasok, diba? Pasundot-sundot lang mga kamaster pagkarga yung pagkarga ng pagano para hindi naman mabulunan siya. Ayan ayan so ayan, nakababad pa rin. Ayan ayan okay, sa ngayon mga kamaster, no? So mag-stop muna tayo magkarga kasi obserbahan natin to kasi ngayon may nakukuha tayong negative 5. So obserbahan na lang muna natin kung ano ang mangyayari So wag muna tayo magkakarga magkakarga. So kailangan mag-obserba tayo. Okay mga kamaster Okay, itong oras na to mga kamaster So habang nag-oobserba tayo So i-stop muna natin ang pagkarga kasi mag-oobserba tayo. Ngayon, habang nag-oobserba tayo so siyempre hawak-hawakan natin to. Yung gilid, yung condenser niya. Yan mga kamaster, mainit yan. So as long as mainit to, ibig sabihin mayroon nagfo-flow na refrigerant. Okay? Tsaka okay to. Yan dapat talaga mainit yan habang umaandar ang kompresor. Lagi siyang mainit. Ito ang pinaka-condenser nila kasi ang coil niya na condenser nito, ang design nito naka-embed to, nakabaon. So dapat talaga to mainit to. Ayan mainit na Yan. Okay, mainit. Also sa gilid, yun, sobrang init din mga kamaster. Mainit din. Okay, no? Huwag lang to, likod to Ang condenser niya talaga, side by side niyan. Sa gilid ang condenser niya, isa sa kaliwa, tsaka isa sa kanan. Okay, no? So, magandang pangitain to mga kamaster, no? So, mag-obserba pa tayo mga kamaster. So, titignan natin ang karga. So may nakukuha tayong negative, ano yan mga kamaster? Negative yan. Teka, masyadong yun, negative negative 2 o 5, negative 1, bahala na kayo, basta hindi dapat siya lalagpas ng 1 PSI o 0 PSI. Dapat lagi nandyan, okay? Obserbahan pa natin ito mga kamaster, okay? Ay, ito nga pala mga kamaster, no? So, okay na siya, no? So, ngayon, may lumalabas na hangin pa rin naman sa mga hangin ngayon. Baka maubos yung refrigerant. So, gagamitan na natin ng pinch off. Okay? So, isasarado na natin. Isa tignan muna natin kung wala nang lumalabas. Isang ipit lang yun papakita ko sa inyo. Kaya mahirap mag-isa. Okay, papakita ko sa inyo. Yan wala nang lumalabas na masamang hangin mga kamaster. So isang pinch off lang yun So ayun na vacuum na siya, na self vacuum na siya. Mamaya sisilyado na natin yan. Hihinangan na natin yan mga kamaster. Obserba lang muna natin huwag tayo magmamadali. Huwag tayo magmukhang pera mga kamaster. Okay, obserbahan natin to 1, 2, 3 oras mga kumari. Okay? Kasi makikita ang performance niyan, itong mga ganitong mga inverter technology, makikita ang ang performance after 1 hour, 2 hours, 3 hours. Okay, so obserbahan pa natin to. Okay mga kamaster, okay? Okay mga kamaster, no? After mga
3 hours. 3 hours na nating inobserbahan ha. So binalikan na natin siya ngayon. So ito na. Ito na ang final parameter reading niya. Ito. So ito mga kamaster, may nakikita tayo negative. Sige, patayin na natin ang ilaw ng camera. Okay. Negative 1. Okay. So may nakikita tayong negative 1 mga kamaster. Okay. And ang kanyang amperahe ay 0.51. Okay, so malamig na siya mga kamaster. Sobrang lamig na. So ito na nag-yelo na nga Nag-ice na siya mga kamaster. Nagpapawis na rin mga kamaster. So kung tatanungin nyo bakit nag-ice, normal lang yan mga kamaster kasi nga sa sobrang lamig. Tsaka isa pa, alam nyo kung bakit nag-ice yung sa labas kasi nga wala siyang load. Wala siyang load o nilalagay ng mga item diyan sa loob ng refrigerator. Kaya siya ganyan. Kaya siya nag-yellow mga kamaster. Okay, naintindihan nyo na. So kaya siya nag-yellow kasi nga wala siyang load. Pero subukan mo lagyan ng load diyan. Mga kung ano ng mga pagkain na nilalagay nila diyan. Sigurado yan mawawala yang ice na yan. Okay, so ito mainit. So it's a normal na medyo mainit ang filter dryer. So ito mga kamaster, so ito hindi ko pa na sisilyaduhan na ito ang ito talaga ating sisilyaduhan sa ngayon. Okay, so final parameter reading na to. Okay, so okay na to. Mamaya yung evaporator naman natin. Papakita ko sa inyo. Okay? Lang natin to. Sisilyaduhan lang natin to. Okay mga kamaster, ito papakita ko sa inyo. Ito, ayan R600 yan mga kamaster R600, ayan sinisilyado ko na yan, mamaya sasabugan na tayo. Alam nyo, hindi yan totoo sasabog. Basta marunong ang gagawa, may technique mga kamaster. Ganito, silyado siya. Okay. Ayan na. So, sisilyado na natin ito mga kamaster. Umaandar yan, umaandar yung compressor Umaandar yan.